Dahil po sa sinasabi ng iba na baka kami ay masyado nang nagpala-desisyon sa buhay ninyo. Ngayon po, siguro nga ay masyado na rin kaming nangihimasok sa buhay ni Ate Ninya. Kaya't siguro ito na yung pagkakataon para ibigay ko naman sa kanya. So ngayon Ate Ninya, bibigay ko po sa iyo na yung final decision ko. Subalit ang isa sa mga tanong, ano kaya ang magiging sagot ni Ate Ninya sa ibibigay ko sa kanyang desisyon? Hindi na po ako makikialam sa buhay ninyo mula ngayon sa mga decision mo. Ngayon po, kayo na po ang bahala mag-decision sa anak niyo. Marami-rami na rin ang pinagdaanan namin nila Ate Ninya. Magmula nang mapadpad kami sa kanilang lugar at maging kami ng aking team ay napakarami na rin pinagdaanan para kay Ate Ninya. Subalit sa likod ng lahat ng ito ay mayroon pa ring malaking tanong. Sapat nga ba ang naitutulong ng ating team para sa pamilya ni Ate Ninya? Basta ako, alam ko na lahat ng magagawa ng aming team ay ginawa namin para lamang kay Ate Ninya, para sa magiging future niya. O lahat ng ito ay ginagawa namin para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at kasama na rin dito ang ikabubuti ng kanyang mga kapatid. Holier than I am, I am the dad. Alright guys, so ngayong araw ay magandang umaga muna po sa inyo lahat ng mga manonood namin. Ngayong araw po nandito po kami ngayon sa San Juan. Kasi po nung huli kong bisita, nagpapakuha si Kuya Ari sa atin ng 6 na gulong pa. So may nadala na ako itong 6 nung nakaraan. Ay kukuha po kami dito kasi dito lang ako nakakuha nung nakaraan sa San Juan. Actually nandun na kami kanina, dapat papasok sa kanila, kaso limot ko na meron nga palang gulong na pinakukuha. Kaya bumalik kami ng San Juan para po ito ay makuha namin. So andun 6 na yan na nire-ready po ni Kuya. And then after nito, didiretso na po tayo doon kala Ate Ninya para po nang sa ganon madala na natin ito at masimulan na rin nila Kuya Aris yung deposito ng CR. Ito po yung suggest kasi din sa atin ng karamihan na gamitin natin sa deposito kasi matibay, hindi gumuguho, at bukod doon ay mas nakakatipid. Kaya ito yung pinare-recommend din sa atin. Tsaka experience din namin sa Bicol, talagang may napagawan din ako ng full cement doon. Mas matibay pa rin talaga kapag kagulong yung ginagamit. Kaya ito yung hinahanap namin talaga. Kaya kita-kits tayo doon pagdating namin ng Rosario. Silver vows, you hold me still, I don't know how. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. You pull me close, I push away. Habang nasa sasakyan kami ng mga oras na ito, ay pinag-uusapan namin o sinasabi ko sa aking team na palagi nilang tatandaan na anuman yung maging balik sa amin sa likod ng mga ginagawa namin, ay patuloy pa rin kami sa pagtulong. Dahil sabi ko nga sa kanila, ito yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, kaya't walang makakapigil sa atin upang ipagpatuloy ang ating magandang adhikain. Okay guys, ngayon nandito na kami sa Rosario at ayun, kausap pa kami ni Ate Lindy kanina tungkol sa mga nangyayari ngayon, pero mamaya pag-uusapan natin syempre ng konti, di ba? So ayun, kasama ko si JM at si Rans. Ayan, pagbabalik ng dalawa, no, nakaraan si JM tapos ngayon si Rans kasama din natin. So kailan ka dumating, kahapon ba? Isang araw? Kahapon lang siya dumating. Si JM naman is parang may 1 week na ba? Wala ba? Meron na? Wala pa po ata. Wala pa. Mag-1 week. Mag-1 week pa lang. Okay. So kami magkakasama ngayon dito sa mission. At ayun, alam ko yung iba ano din. Kumbaga, ang daming comment kay Rans dati na na sumama daw ulit sa Pero ito, wala pa akong kasiguraduhan kung
si Rans ay makakasama na natin for the whole mission kasi alam naman natin kondisyon ni Rans, depende sa pakiramdam ni Rans. Kasi pinapunta ko lang naman talaga si Rans dito din is para maisama namin si Rans sa Hong Kong. Pero kung gusto ni Rans mag-mission, pwede naman, depende sa pakiramdam niya. Ano, hindi natin pwedeng persahin din si Rans sa sitwasyon niya. Depende sa pakiramdam niya. Ano? Okay, so ngayon, tingnan natin yung bahay at kumustahin sila atin niya. So tara, lakad na tayo. Okay guys, tara. Pasok na tayo. Magandang umaga po ate. Alright. So may good news din daw dito sa bahay ni ate Ninya. Alam ko. Oh, dito pala sa ate Ninyo. Bahay tao. Parang baligtad yun taong bahay. Magandang umaga po ate Ninya. Ganda po. Kamusta naman po kayo? Naman po. Mabuti naman po. Si Ining, kamusta naman si Ining? Naman po. Asan ang panganay mo? Pumasok? Hindi po. Yung pong bola. Ah, yung nagdayo nila? Opo. Ngayon ba yun? Nasa lobang na yung mag-asawa. Hindi po eh. Sino si Ate Isel tsaka si Kiaris? Punta Umalis? pong Alupay. Ah, okay. Hinatid. Magdadala pong kanin. Kanin. Kasi, ano sila, hindi sila uuwi. Sila ninyo. Opo. Ah, okay. So, pwede ba kami mag-interview sa'yo ngayon? Ate niya, parang pumapayat ka. Ha? Pumapayat ka? Nagda-diet ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Ah, hindi naman. O kasi, nung nakaraan, ang taba mo na eh. Kahapon po, ari po nasa loob sa jeep. Bakit? Kasi po nasubsob ho ako. Yun ho, ako ang nasaktan. Ay, Apo. pagsakay nyo ng jeep? Una pong sakay namin, hindi na igi. Kasi po nagalit po kami doon sa nag-drive. Ay, napasubsob ka ngayon. Kulang daw po ang bayad. Ah, inano mo tong anak mo na hindi masaktan. Ikaw ngayon na nasaktan. Opo. Ah, ayos lang, nanay ka naman. Di ba? At least yung baby mo safe. Di ba? Okay, so, ate Ninya, balita ko, may good news tayo sa bahay mo. Huwag mo muna sabihin. May good news ba sa bahay mo? May nadagdag ba? Opo. Meron, okay. Nagulat nga po ako kahapon. Ay, kahapon. Opo, hindi ko po alam kasi po naroon nga po kami sa Usimba. Ay, okay po. Kahapon guys, ay magkakasama kami nila ate Ninya sa birthday celebration ni Ate Lindy at nung kanyang anak at binyag, nino nga po ako doon. So kasama namin si Ate Ninya doon. May vlog kami doon, hindi ko palang napapa-edit kay JM. Siguro next na lang dito. Pero muli, belated happy birthday kay Ate Lindy at salamat po sa pag-imbita at pagbibigay sa akin ng chance bilang maging pangalawang tatay ng inyong anak. Ayun, hindi lang kami nakapagtagal din kahapon sa kanila. Kayo, anong oras kayo umuwi? Hapon na talaga po. Mag-aalas 6. Madilim-dilim na po. Madilim-dilim na. Ay, bakit nagtagal kayo? Dahil sa program? O nagkasiyahan pa? Masaya ka naman po kahapon. Opo, suwilip pa po ako sa Sa? Saan? Doon sa laruan po ang tawag doon. May tawag doon. May palaruan ba doon? Opo. Sa playground? Ay, nagsilip ka. Sinong kasama mo? Pinsan ko po. Anak po nanay. Okay. Gumagana ba yung microphone mo ate Ninya? Okay, gumagana naman. Nagasgasan ka pala. Ito yung gasgas mo sa jeep. Ay, hala. O, yan ang nanay. Na po yung upuan. Matalo. Paano ba nangyari? Paano ba ang Upo ho ako. Hindi ko na maakalain yung jeep. Wala akong plane. Walang Plano ho. preno? Opo. May palabas po kasi yung sasakyan. Oh, Parang katulad. hindi naman nabangga. Hindi naman po. Ay, saan ka napasubsob niyan? Doon nga po. Sa mismong sahig ba? Hala. Ko naman. Buti hawak ko sa ining. Wala naman napatama sa anak mo. Hindi nga. Sure ka? Kasi kung mayroon, pwede nating patingnan. Wala naman. Okay Ikaw, Okay. okay ka naman. Aral lamang naman po. Nagasgasan sa balikat si ate niya guys. Pero sabi niya okay lang naman daw siya. Ganito, yung isa mong anak, nasaan? Yung isang anak mo. Yung po naglalaro. Nandiyan. Walang pasok? Ba? Walang pasok? Wala po. Bakit Lunes ngayon Wala daw po eh. dahil may dayo yung mga siguro. Ay, okay. Okay guys, so total, dito na din naman tayo. So yung nag-upload kasi natin kahapon, gusto ko lang ding mapag-usapan ng maiksing oras. Okay? So, bago ko po i-upload pala,
Kasi bumisita ako kay kuya mo noong nakaraan. Nga po naman nanood po. Napanood mo? O, huwag ka na mag-comment muna. Ha? Ako nang bahala. Okay. So, nung isang araw kasi, yung naging vlog ko, pagbisita ko kay Kuya Mark, siguro mga 3 days ago. So, bago ko i-upload yung kagabi namin ni JM, alam ko na po ang magiging comment ninyo. Bago pa man yun, sinabi ko na kay Commander, alam ko na magiging comment ng mga tao dito about sa akin to, negative sa akin to. Pero, gusto kong patunayan sa lahat ng manonood na dito sa channel natin ay walang bias. Diba, lagi kong sinasabi sa inyo, mapa negative o positive, kahit sa akin pa yung bagsak ng negative, okay lang po sa akin yun. Diba? Ay, gawin aso. So, okay lang po sa akin yun. So, sabi ko nga po ay, kaya ako pumunta kay Kuya Mike para sa kanya ko mismo marinig yung rason. Pero, kahit alam ko na yung totoong rason, kasi lahat kami dito, alam naman namin, kasi si Kuya Mark mismo nag-open up sa isa dito. So, ang ine-expect kong rason ay sasabihin ni Kuya Mark yung totoong rason. Pero iba yung narinig ko, parang naging relay na lang doon sa naging issue nung nakaraan. Kaya nga po ang sinasabi ko, wala po akong sinabi na kayo viewers ang nagpasimula ng mga comment na kinagalit ni Kuya Mark. Hindi po. Ang sinasabi ko doon is nagkaroon kasi ng usapan na gano'n sa comment section, kaya tuloy nagkaroon ng idea na yun yung maging rason. Pero hindi po talaga yun yung totoong rason. Alam po namin lahat dito, nila Ate Lindy, nila Ate Aisel, nila Kuya Aris, nila kami. Alam namin lahat ng totoong rason. Diba, Ate Ninya? Diba? Tama ba ako? Alam namin lahat. Pero, sabi ko nga, i-bash nyo na lang ako. Wag na lang si Kuya Mike. Kasi kapag sinabi ko sa inyo yung totoong rason, baka mag-iba yung tingin nyo sa tao. Okay na po sa akin na sa akin yung ibagsak lahat ng negative comments nyo. Wala pong problema sa akin yun. Wag lang sa beneficiary ko. Wag nyo lang po i-bash yung beneficiary ko. Okay na po sa akin yun. Diba? From the first place po, sinabi na nila, si Ate Ninya, nagsabi sa akin na may sinabi daw sila na wag na sa akin sabihin yung totoong rason kasi baka magalit ako kay Kuya Mark. Kahit na nalaman ko naman yung totoo, nandun pa din naman ako eh. Nagpaabot pa rin ako ng tulong, willing pa rin akong tumulong, di ba? Kahit na ano man po yung reason na yun, nandoon pa rin ako kay Kuya Mark para magtumulong. Hindi ko na iniisip yung kung ano man yung rason na yun. Basta sa akin, gusto ko matulungan pa rin siya sa likod ng totoong rason na yun. Yun lang po. Yun lang yung gusto kong i-open sa inyo lahat. Pero ako, kasi kaya gusto kong sa akin yun na lang ibagsak lahat ng negative comments. Ako sanay ako. Kaya kong i-handle yan. Hindi ako madidepress, hindi ako mai-stress. Pero kung sa beneficiary ko at hindi sila sanay, mai-stress po sila. Kaya okay lang sa akin. Diba? Okay. Basta, yun lang. Yun lang po. Okay lang. I-bash nyo ako, wag lang sila. Okay na po yun. Okay. So, Ate Ninya, ngayon, gusto ko sana tingnan natin yung bahay mo. Pwede mo ba kaming samahan? Okay, tara. Tara guys. Check natin yung bahay ni Ate Ninya dun sa likod. Okay. Wow! Ay, grabe yung bahay ni Ate Ninya. Nga po eh. Oh, ito yung sinasabi kong simple lang pero alam mo yun, simple lang pero para sa akin is may dating, di ba? So guys, papakita ko na sa inyo guys. Ito na 'yon. Yan, di ba? So meron na siyang glass, may glass na siya dito sa harap. And then meron na rin dito. Ayan, kompleto na. Ito yung nilagay dito, yung nabubuksan din para hindi sobrang init. Ayan oh, dalawa yan. Pero tong isa naka-fix talaga to. So ang ganda, ang galing nang gumawa. Ang galing nang nag-design ng Gusto mo ba Ate Ninya? Apa. Gusto mo? Ang ganda na Parang nga po ako nangangarap lang. Parang nananaginip. Opo. Ibig mo sabihin. Di ba? Isipin mo, lalo na kapag may pintura na to, Ate Ninya, naku, mas maganda ito. Hayaan mo, tayo-tayo lang. Pwede naman din nating mapalagyan ng maliit na balkonahe dito, para kapag may bisita ka, hindi naman diretso sa loob ka agad, di ba? Pwedeng dito lang sa balkon, di ba? Pwedeng yung may upuan. Tayo-tayo lang, ha? Oh, kaya natin yan. Kaya ni Marcos yan, ng team, na mapaayos pa natin. Wow! So, ayos na. Ay, tingnan ko nga. Guys, tingnan natin yung CR. Check natin. Check. Wow! Ito na, meron na. Oh, meron na siya, yung
Anong tawag dito? Alloy. Aluminum yung nilagay dito na pinto. Ito yung may shock, yung hindi basta-basta bumabagsak yung pinto. So wow, ang ganda. Nagustuhan ko naman yung pagkakagawa nila. Pati itong bintana, nagustuhan ko din yung pagkaka-sliding niya. And then proceed tayo dito sa kabila. Ay, ibang style to ah. Ay, hindi, parehas lang pala. Okay. So ito, sliding. Maganda talaga pala pag sliding guys, ano? Ayan oh, maganda siya. Para sa kwarto nila niya, 2 window. Tapos para sa kanilang sala, isang bintana na may 2 bukasan. And then sa kwarto ni Nino, may isang, wow, ganda dito. May bintana din dito. May gugumba po. Yung bukasan niya is 2 ba? Okay, isa lang sa taas. May bukasan din naman. Presko pa rin yan guys. May nakita na natin, unti-unti na. Sunod. Pala po, nakadikit daw po sa buong. Ano po yun natin niya? Sadya daw po nakadikit sa buong. Oo nga, maganda nga po eh. Para po walang makyat. Walang makapasok, di ba? Safe kayo dyan, di ba? Kasi itong sinasabi natin niya na sinagad sa taas, wow, di ba? Ang ganda. Walang makakapasok dyan, safe sila dyan. Kasi yung may awang, kasya ang tao dyan eh. Di ba? Pwede ka pang mapasok dyan sa loob. Pero itong sagad na sagad, walang makakapasok talaga dyan. Maging dito guys, wala talaga. Sagad talaga yung... Kaya pala ang taas ng pader niya kasi ang plano nila, idikit sa yero. So ang ganda na pagkaka... di ba? Ito yung gulong na kinuha namin nung last time guys. 6 pieces yan. May dala kaming gulong. May dala kami 6 ulit yun. Para sabi ko nga para magawa na ni Kuya Aris din. Ano nangyari dun sa sa likod, dun sa hinukay nila? Kawawa naman si kuya mo. Naglilimas tapos uulan ulit. Para magawa na para dire-diretso na. Ano silang kural? Ha? Kural. Sila Ate Isil. Okay. Pagka yan, dito ka naman, pwede ka naman magpagawa. Pagagawan kita ng lagayan mo ng baboy na negosyong gusto mo. Ha? Kunti na lang to Ate Ninya. Kunting-kunti na lang. Siguro this week makakalipat ka na. Ang ibang ako nainip na eh. Puro laging tangon hanggang kung kailan daw po lilipat. Lilipat. Hayaan niyo po kamo. Kunting-kunti na lang to, pintura na lang. Tapos instalasyon. Pwede na. Si Kuya Aris ba nagtatrabaho pa doon? Yung bahay dito? Ha? Ngayon po hindi po, diyan po gagawa sa akin. Dito daw siya gagawa pagbalik niya? Apa. Sige, asikasuhin ko si Kuya Aris para matapos niya. Sino katulong niya? Kuya Pidel. Sige. Dalawa ulit sila? Apa. Ano bang gusto mo? 3 Hindi na? ko lang po kung 2 o 3. Hindi ko lang Kung 3, okay naman din. Para tapos agad. Apa. Okay, sige. Tara dito. So, ayan yung bahay, guys. Na lang, pintura tapos pagsikapan natin, mapagawan si Ate Ninya din ng balkon. Maganda yun kapag may bisita, hindi dire-diretso agad sa loob, di ba? At least mayroon pang tambayan sa labas, kahit maliit lang, parang pinagawa natin kala Tatay Doro dati. Iulitin po ko sa inyo sa walang vlog. Okay, walang vlog? May sasabihin ka? Tungkol saan yan? Ha? Okay, sige. Pag-usapan natin mamaya. Sige. Okay, guys. Nagana pa? Okay, so, ayun. May napag-usapan lang kami ni Ate Ninya at private. Amin-amin na lang yun. Diba? Sa amin na lang ni Ate Ninya yun. Okay, so... ano ba ito? Okay. So, muli idadagdag ko lang pala bago ako mag-proceed sa gusto namin pag-usapan ni Ate Ninya tungkol naman sa anak niya. Paulit-ulit ko talagang pinanood guys. Mula nung gumagawa dito, wala talaga akong maalala din na nagsabi ako ng mabagal magtrabaho si Kuya Mark. Para sa kalinawan ng lahat, wala talaga. Bibigyan ko po kayo ng challenge. Kapag po mayroon nakahanap sa inyo na may sinabi akong ang bagal ni Kuya Mark magtrabaho, isend niyo po sa akin yung video, yung clips. Titigil po ako sa pagbablog. Yun lang po yung ko para po sa iba. Wala kasi talaga akong maalala na nagsabi ako ng ganun at wala din ako napanood sa pag-review namin sa lahat ng naging vlog ko mula nung ginawa ito. Yun lang, yung karagdagan ko. Para po sa iba na siguro ay kaya tayo sinusubukan na baka tayo ay ma-stress, ma-depress, huminto. Yun na lang po yung challenge ko. Bigyan niyo po ako ng clips na nagsabi ako na si Kuya Mark ay mabagal magtrabaho.
send nyo sa akin sa Marcos TV channel na page ko. Pag meron, titigil ako sa pag-vlog. Promise. Okay, so sige. Ate Ninya, ganito. Pag-usapan natin. Sabi kasi ng mga manonood natin, masyado na daw yata akong nagdidesisyon para sa buhay ninyo. So ngayon, Ate Ninya, ganito. Yung po kasing kagustuhan ko, Ate Ninya, na mapalipat sana yung anak mo sa Boys Town para mapabuti at may iwas ko po itong anak mong babae sa kung ano man yung pwedeng mangyari sa kanya at pwedeng magawa ng anak mo na hindi maganda. Ayokong dumating pa sa punto na yon. Sa akin naman po, pwede naman po eh. Kung nadadalaw ko ng mga shit. Opo, pero yun nga po, sabi ng iba, ako daw lang po yung nagpupumilit na mailagay sa Boys Town yung anak mo. So ngayon, Ate Ninya, bibigay ko po sa iyo na yung final decision ko. Wala na po ako, hindi na po ako makikialam sa buhay ninyo mula ngayon sa mga decision mo. Ngayon po, kayo na po ang bahala mag-decision sa anak niyo. Sa akin naman po yun nanonood, hindi naman po dalhin. Sa akin lang po, natakot lang po. Kasi po ako baka hindi ibalik sa akin. Opo, naiintindihan ko naman po Yun yun nga po, bilang nanay. naisip po tatay, ibentang anak ko. Aray, hindi ako puwayag. Opo. Opo. Para po kasing sa likod ng kagustuhan ko na mapaayos po kayo, mapaayos yung anak mo, ay parang kami pa yung nagiging masama ng team ko para sa kagustuhan namin na ito. Na parang kami na lang yung nagdidesisyon para sa'yo. Guys, ang daming psychiatrist na nakakausap namin about kay Ate Ninya para po sa pagdidesisyon sa ganito sa anak niya. So, hindi po talaga sa Ate Ninya makakapag-decide ng alam mo yon, ng isang mabilisang decision o ano dahil sa likod ng kanyang sitwasyon. Kaya kami bilang concern, totoong concern sa kanyang anak at kay Ate Ninya, kaya kami nagsasuggest ng mga ganitong bagay. Pero dahil po sa sinasabi ng iba na baka kami ay masyado nang nagpala-desisyon sa buhay ninyo, ngayon po bahala na po kay Ate Ninya sa desisyon sa pamilya mo, hindi na po ako makikialam. Ngayon na lang po, ha? Okay ba yun? Sige po, ikaw na po ang masusunod. Kung gusto mo ipadala yung anak mo doon, decision mo po yun. Kung ayaw mo, decision mo po yun. Ha? May papabasa po ako sa inyo para po sa pinsan ko. Para sa pinsan mo, yung hindi nakapunta noong nakaraan? O sige, mamaya mo na kunin. Ha? Basta ganun na lang, Ate Ninya, ha? Okay, kung ano man po ang mangyari sa bata na ito, wag naman sana, pinipray ko na wag naman sana. Labas na po ako doon, guys, ha? Basta ako, ginagawa ko yung alam kong tama, ginagawa ko yung best namin para sa ikabubuti, hindi sa ikasasama. Pero dahil po sa kagustuhan nyo, pagbibigyan ko po yung karamihan sa kanilang sinasabi. Okay, ganoon na lang po. Nay, magandang hapon. Huwag tayong lalampas sa bahay. Ay, sige po, Nay. Salamat, Nay, ha? Baka makalipad na ulit. Sige po, Nanay. Salamat po. Okay. So, okay. Ano ba gusto mo, Ate Ninya? Within this week ba? Malipat na kayo doon? Pa, Makalipat na kayo doon? Itong linggo na ito, gusto mo ba? Kasi Lunes pa. Lunes ngayon, di ba? Ngayong linggo na ito, sa loob ng itong linggo na ito, gusto mo makalipat na kayo? kayo po, uwi lang muna mo po. Gusto nyo ba? Okay, sige. Kung gusto nyo po ay di sisikapin natin na itong linggo na to matapos na lahat, ha? Antay-antayin ko siguro si Kuya Aris kasi kung tatlo sila, okay na rin yun para mabilis. Meron pa po kung sasabihin sa walang vlog na kita ko kasi. Okay, sige, mamaya sabihin mo sa amin, ha? Ang dami natin yung gusto sabihin ng walang vlog, ha? Sa totoo lang, guys, ito pa. Nung baka ma-review ninyo, di ko alam kung anong part. Dati may sinasabi sa Ate Ninya tungkol sa kapatid niya, tungkol sa trabaho dito sa bahay. Hindi ito sa akin ang gagaling sa kanila mismo. Pero yung feedback ko sa kanya nung sinabi niyang walang camera, sasabihin niya daw about sa nagtatrabaho sa bahay niya. Negative feedback galing sa kanila. Pero ano yung sinabi ko sa video, hayaan mo na. Everything naman is under control. So, ibig sabihin, para sa akin, wag niya nang isipin yun. Wag niya nang pag-isipan yun nagtatrabaho ng ganun. Kasi, para sa akin, hayaan mo na. Di ba? Tsaka, isa pa, Ate Ninya, ikaw po sumagot. Di ba dati, nag-out sila kuya mo ng alas 3 ng hapon? Apa. Na dapat, ang out ay
Alas 4 or alas 5? Alas 5 po ang tama. Alas 5 ang tama. Aba. Pero, ang pinapasahod ko po ay buo. Kasi po, okay lang sa akin yung walang problema eh. Baka may mga rason sila na pang Ang sarili. kuyaris naman po, labis sa oras. Labis-labis sa oras. Opo. O, di ba? Kaya paano kung hindi pupuriin ng yung totoo, di ba? Bakit hindi ko mapapansin yung totoong nakikita ko? So, yun yung nakikita ko eh. Si Kuya Aris yung gabi. Saan ka nakikita? Gabi nagtatrabaho. Opo. Di ba? Mag-isa lang. Pag po nagagawa po siya doon sa kanilang trabaho, pag uwi dito hapon, di naman po sa akin. Saan ka makakita guys? Mag-isa lang. Gabing-gabi. Ang ilaw niya lang, alam niyo kung ano? Yung nasa ulo. Opo. Di ba? Nagwi-wielding siya mag-isa. Paano kung akong hindi hahanga sa isang tao na ganun, guys? Sa totoo lang, nagiging totoo lang ako, hindi ako plastic. Di ba? Paano ako hindi hahanga sa isang tao na ganun? Si ate niya mismo nang galing. Kuya niya nagtatrabaho, labis-labis sa oras. Di ba? Sila Kuya Mark nagtatrabaho, nag-out ng alas 3, okay lang sa akin. Buo pa rin yung bayad. Di ba? So, kayo guys, bahala na kayo. Basta sabi ko lang, sinasabi ko lang yung totoo. Ano? Pero, huwag nyo na lang din i-bash yung tao, lalo na kung hindi ko na kailangang ilabas pa yung totoong rason. Ako na lang, yun na lang, yung masasabi ko sa lahat. Okay, atinin niya. Ngayon, bago ako sa'yo baba muna namin yung gulong. Opo. Ha? Sige po. Tara, guys, baba natin yung gulong. Para na sa ganun ay masimulan mamaya ni Kuya Aris. Makapag-trabaho sila para matapos na within this week kasi gustong-gusto na din ni ate ninyo makalipat, guys. Diba? So, para sa akin, ang hirap palang pagtakpan yung mga taong, alam mo yun, ang hirap magtakip pala ng tao kasi ikaw yung mapapasama. Pero, like what I said po is, okay lang yun. Tara, magtulak na lang tayo ng gulong. Para matuwa naman sa atin si Kuya Aris. Ito na lang may tutulong natin sa kanila. Magtulak ng gulong. Kahit dito na lang siguro. Ayan, dito na lang. Oo. Tara. Mabuti na lang guys, may nakukunan tayo ng ganito kahit papaano. Ang dami dito nabibilhan ng ganito. Kung sa Bicol, ako, napakahirap. Sa Bicol Torrens, ang hirap nito maganap. Ano? Oo. At saka yun nga, napakahirap din talaga ng mga materialis, di ba? Sobrang hirap kapag mamimili ka ng para sa pabahay, mga gamit, yung parang diskarte para makalis kahit konti, di ba? Ang hirap. Gato sana, solid. Malakas si GM. Parang lasing yung gulong. Naalala nyo yung naglalaro na ito ng bata? Kahit ang init-init nagaganto. Mga batang 90s lang nakaka-relate din. Ay. Hindi ka mahirap pag Okay guys, so ayan, ngayon naitambak na namin yung 6 na gulong na nirequest ni Kuya Aris. So ngayon ang gagawin natin is pinapupunta kasi tayo ni Ate Lindy doon sa kanila, pinapadaan tayo. So dadaan muna tayo doon habang nag-aantay-antay kunti kay Kuya Aris. Maglaan tayo mga 15 minutes. Kapag wala pa, kukontakin ko na lang sila through messenger para sa magiging kulay ng bahay. And then ano pa ba, gusto ko sana siya abutan ngayon sa totoo lang, kasi gusto kong bigyan man lang si Kuya Aris kasi parang tingin ko ngayon nakafocus siya dito So syempre
yung income nila. So gusto ko naman sana mabigyan din natin, di ba, ng pang-suporta. Pero may request sila si ate niya sa akin para dito rin sa kapatid niya. So titingnan ko yung magagawa ko, yung makakayanan ko para naman din makatulong tayo dito sa kanila. Okay? So tara, balik tayo dun kay ate niya. Kausapin natin. So ate niya, ganito. Siguro ipauuna ko na yung pintura ng bahay mo. Ano? Kasi gusto ko po maidala ko na dito yung mga gamit mo. Talagang puno na po talaga sa bahay ay. Wala na po talaga kami mapustuhan. Pag kumakain po kami, wala na kami sa lamesa. Nandun na kami sa hagdan. Nandun na kami sa sopa. Meron na nasa labas. Kumbaga, bukod-bukod na kami. Hindi na kami nagkakaharap-harap. Kasi nga po, maliit lang naman yung bahay namin. Eh, nandoon po yung lahat ng Kala gamit. ko po may taas pa kayo. Oo nga po, pero tulugan lang yun eh. Saktong tulugan lang yun. Eh, hindi nakasya dun sa bahay namin. Kaya sabi ko, gusto ko na sanang madala po dito sa iyo. Para pag nag-ribbon cutting din tayo, may mga gamit na. Di ba? Kasi diretso lilipatan na yun. Kumbaga, isi-set up na natin. Okay po ba sa'yo? Kwak. Ayos lang. Apa. Okay. Lalo ayos po pag po dumating po kayo ninong bago. Kung po kukunin ko sana po talaga din. Ano po sulatin yung basahin pala parang. Kanino galing yan? Pasulat ko po sa auto eh. Hati kami mag-ina diyan. May tatanong po ako sa atin niya. Bakit po pag ganitong may sulat kayo hindi nyo kaya sa aking irektang sabihin? Bakit po? Nahihiya kayo? Nahihiya kayo? At niya, sabi ko, di ba, para nyo na akong kapatid. So, pwede nyo naman sa akin isabihin ito. Okay, basahin ko ha. Umpi, salamat po sa inyong dating ibinigay na tinapay. Para ito doon sa pinsan mo. Bakit hindi nyo kaya sabihin sa kanya? Parang nahihiya rin po sila sa akin. Okay. Gusto mo iparating natin sa video? Apa. Para Ako na po- magsasabi. Apa. Sige. Ito ay pinapasabi natin niya sa kanyang pinsan. Maraming salamat daw po sa tulong na ibinibigay niyo sa kanila nung panahon na nandoon sila siguro kay papa niya, na kayo po ay hindi nagdadalawang isip, nabigyan sila ng munting tinapay. Di ba parang kay ano yan, kay God na nagbigay ng munting tinapay. So, yun, malaking impact po yung nagawa nyo kalati niya, hindi niya makalimutan yun bilang pinsan. Ngayon, nakatulong yun sa aming buhay. Pag wala kaming kape, nangangain na lang kami ng bigay na tinapay mo. O, di ba? Nasasagip nyo po pala sila noon that time na wala silang makain. Di ba? Tama ba ko? Dahil sa tinapay nyong binibigay, Apa. naka-isusurvive nila yung gutom. Ulam po namin tinapay sa lugaw. Oh, nasusurvive nila yung gutom. Umpi, sa kabaitan mo ay dapat na maayos ka ng maging maayos na yung buhay niya. Mabait naman ang isang pamilya mo. Mabait naman daw ang pamilya niya, ibig sabihin. Mapaayos sana ang buong pamilya mo. Sa awa ng may kapal. Pisan bibigay ko sa iyo ang bibigyan kita ng sombrero. Sombrero? Nasa yung sombrero? Hindi ko pa naman. Sa akin. Apa. Hihingi ka sa akin ng sombrero at bibigyan mo sa kanya. Apa. Okay. Kung pwede po. Wala nga naman. From ninyo. Ayan, from ninyo pala yun. Yung nagpapasabi. Umpi, alam mo, mahal pa rin kita bilang tito. Pinsan, salamat sa bigay nyo. Dahil sa inyo nakakaraos kami sa gutom. Habang wala kami. Akin ho yung baba. Siya ito. Nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa iyo. Salamat pinsan from ninya. Okay. So itong sulat na to guys ay sulat nilang mag-ina. Kasi hindi yata nila kayang sabihin sa camera or sa personal. Ako pang ginawa niyong tagabasa. Kahit nagpagamot din naman po sila sa akin. Yung po ako na pong aso. Okay, umuulan na. So Talong muna kayo, silong kayo. Basta, ayun, para sa inyo daw po yun. Sa pinsan ni ate niya, nagpapasalamat siya. Hindi niya makalimutan yung tulong na binigay niyong munting tinapay. Sagada kakain sila sagada araw na gutom sila. Na isusurvive niyo sila. Salamat. Okay, silong kayo? Okay, kakatila lang po ng guys, ng ulan. At umulan na naman dito. Ito yung mahirap din para sa gumagawa ng deposito. Kasi every time na maglilimas sila ng tubig, may kapalit naman kaagad, ilang oras lang na ulan kasi halos oras-oras umuulan. Kaya
alam ko nahihirapan din sila para limasan yung ano na yan, yung tubig na yan. Ano masabi mo rin sa pabahay? Ano masabi mo? Ayos, ang ganda. Ha? Ang ganda. Ganda no? Napaka simple lang pero alam mo yun. Pag titinan mo ng una, simple lang dito pero pagpasok mo ang ganda. Ganda sa loob. Sa loob. Kumbaga ito yung ano, pang ilan na to sa sementado nating ano, pangalawa pa lang. Kasi kalabubo yung una eh. Karamihan natin kasi. Half body. Karamihan natin repair eh. Half body, Yung mga repair. So ito yung pangalawa sa pinakang solido kumbaga, pulido, di ba? Pangalawa to sa pabahay ng Team Karamihan ng Marcos. babae natin pang senior naman eh. Kaya kailangan comfortable. Talagang ano lang, ang mas gusto kasi nila doon sa Bicol, ano eh, mga nipa, Nipa. mga ganun yung gusto nila. Ayaw nila ng sementado, mainit. Gusto nila mga light material. Tsaka bukod doon, is yun pa lang din talagang kakayanan din natin ng mga time na yun, di ba? Iba-iba ngayon. Ngayon, kahit pa paano, nakakapag-magawa tayo nito dahil din sa nag-viral si Ate Ninya. So, ikaw naman, Jem, ano sabi mo sa bahay? Nakatutok-tutok ka ng camera niya. Maganda na nga po eh. Ha? Bilis lang po. Maganda, no? Kasi parang wala pang 2 buwan yan eh. Di ba? Ang bilis nga, natapos agad eh. Kaya sa totoo lang, yung iba niyan, 3 buwan. Opo. Di ba? Ito, 2 buwan, natapos na rin. Di ba? So, ano ito, nung pumunta kami dito ni Jem, nung sinisimulan, siyempre nakita natin nung sinisimulan, di ba? Nakita natin yung nagiging progress pa utay-utay nung bahay. Hanggang sa ngayon, eh, pintura na lang yung kulang. Kahit pa paano. Diba? Check natin yung pintuan kapag ka nakasara. Kung okay siyang ano, tingnan. Ito siguro, papalagyan ko to ng varnish. Parang mas trip ko varnish dito eh. Native. Ayan, patingnan natin. Sa malayo, kung okay siya kapag ka nakasara. Ay, okay din. Okay naman, di ba? Not bad, lalo na kapag ka may balkonahin na siya dito, di ba? Okay siya. Tsaka ano, pulido yung pagkakasimento, walang mga crack. Wala ka makita mga crack, ganun. Tsaka yung bubong niya dito, ang haba niya. Talagang hindi maampias yung ano, yung bintana. Ito ang haba ng ano niya, ng sobra na yero. Ito ay sana mapagawa natin ng balkonahe. Wish ko yan na maano natin, mapagawa natin sila din dito. Okay, and then yung request nila Ate Isil, tingnan natin yung mga kayanan din natin kasi ano din, para makatulong din tayo, di ba? Bago dumating man yung time na talagang mag-focus naman tayo sa iba, at least kumbaga isang bagsakan sa family ni Ate Ninya eh, hindi lang siya yung natulungan natin, di ba? So tara, labas na tayo dito sa area at mukhang matatagalan pa si Kuya Aris. Almost 20 minutes na yung nailaan din natin. So kontakin ko na lang sila. Sabi ko naman, pag may kailangan sila sa hardware, tawag lang sila doon. At yung hardware naman na yung bahalang magsabi sa akin ng nakuha nila. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na naniniwala sa atin at nagga-guide, nagdadasal para sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At muli po, Marcos TV Channel, Commander Marcos. Suportan yung team namin. Salamat po sa lahat ng patuloy na nagla-like, nagko-comment, di nag-skip ng ads. Maraming salamat po. See you soon sa susunod na vlog natin. God bless po sa lahat. Ingat po kayo. For your love, oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. They sing hallelujah. I can see though my eyes are all closed. Yeah, He gives me strength to carry on and always lets me know that I'm fine just the